Chloe. Bilang to Tita Freya. Sige po, ilagay po natin mga sarili sa presensya ng Panginoon at tayo po humingi ng paggabay para sa devotion nito. Lord, maraming salamat po bilang Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Kami po ito po nagpapasalamat, ito po sa nagpapasalamat sa inyo sa mga biyayang pinagkakalab niyo sa bawat isa sa amin, sa biyaya ng buhay, kalakasan. Salamat Panginoon sa talinong pinagkalab niyo sa mga batang ito. Salamat Panginoon sa inyong paggabay sa araw-araw. Today is Friday, our favorite day, devotion day. Maraming salamat Panginoon. Gabayan niyo po kami Panginoon sa maiksing panahon na ito ay mapagnilayan namin ang mga bagay na nais mong ituro sa amin Panginoon. We thank you Lord para sa buhay ng mga batang ito na patuloy nagsisikap para sa kanilang pamilya at para sa kanilang mga sarili. Guide them mo Lord, mamaya kung pag-uwi nila, keep them safe as always. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good afternoon, Emerald. Good afternoon, Sir Oliver. Welcome to Grade 9 Emerald. Taas noon sa inyo magbuhay. Okay, sit down. Kasi, okay, ang paganda ng topic. Di ba lahat kayo nabigyan ko na ng ganito? Sticker? Pastor, it is like a good shepherd na meron daw pagkakataon na ang kanyang ito yung kwento sa Biblia na kung saan yung 100 na sheep na iniwanan niya, ay 99 iniwanan niya, tinanap niya isang naligaw. Ganun po yung pastor. Ganun po yung Panginoon sa atin. Iwanda niyo pong iwanan yung mga taong nakakilala niya para sa isang taong hindi pa nakakilala o naliligaw. Guys, alam niyo ba, ito lang alam niyo ba marahil kung bakit ang tao, imbis na lumapit papunta sa Panginoon, ay lumalayo pa ito? Kasi meron akong tatlo na dahilan kung bakit. Unang dahilan, marahil hindi pa nila kilala ang tunay na Diyos. Okay? Wala silang knowledge kung gaano mabuti ang Panginoon. Kaya imbis na lumapit sila, ilalayo pa nila yung mga sarili na by the moment na nakakommit sila ng mistake o kaya ng kasalanan. Ang pangalawa is toward what? Pride, ego. Yun tayo, yung mga makasalanan tao. Okay, may ego tayo, nagkasala na tayo para hindi natin ma-accept sa sarili natin. Okay? Bakos, binibigyan pa natin ng katuwiran, ginagawa natin pagkakasala. Imbis mabili tayo ng tawad sa Panginoon, mapalapit tayo, nilalayo natin pa yung ating sarili. Dahil nasa ego natin. Kaya ang ego natin, yung tipong, hindi naman akong pagkatawarin yan, kung wala na akong mahumi, sobrang makasalanan na ako, hindi ako papansinin ng Diyos na yan. Yun nagiging mindset ng bawat tao. Kaya may pagkakataon, imbes na tayo lumapit sa Panginoon sa kabila ng ating pinagdaraanan, inilalayo pa natin ang ating sarili. At yung pangatlo is yung guilt. Yung guilt natin. Guilty na nga tayo sa mga bagay na ginawa natin, mga kasalanan na ginawa natin, pero imbes na tayo mag-repent sa mga ginagawa nating mga kasalanan, na para mapalapit tayo sa Panginoon, anong ginagawa natin? We always choose to rebel on our Lord. Okay? Nagpapakalubog na tayo sa kasalanan na ating nagawa. Imbis na ihingi natin ng tawad, ang lagi nasa isip natin, hindi, marumi na ako hindi, makasalanan na ako Okay? Guilty tayo sa mga bagay na alam nating masama, pero pinagpapatuloy pa rin natin gawin. Okay, as Paul says, gusto kong gawin ng mga bagay. Okay? Na nais kong gawin, pero hindi ko magawa. Pero may mga bagay ako nagagawa na hindi ko naman nais gawin. Okay, kasi nga we're living on the flesh. Okay? Ang makasalanang mundong ito ay malaking bahagi na lumalason sa ating katawan. Pero, ang maganda nito ay itong ating devotion. Ipinanunumbalik ng katuwiran. This is the title of our devotion for today. Isang paglalakbay tungo o patungo sa spiritual na pagbabago. Anong sabi dito? Ang kahalagahan ng katuwiran ay, ang katuwiran ay may malaking papel sa ating buhay. Ito ay nagdadala ng kapayapaan at nag-uugnay sa ating ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Kasi guys, kapag naayos na natin yung ugnayan sa Panginoon, nanampalataya na tayo sa tinapos na gawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, okay na yung relationship natin. Pero hindi doon nagtatapos yun. Kung maayos man ang relasyon natin sa Panginoon, dapat ayusin din natin yung relasyon natin sa ating kapwa. Okay?
Unang punto at pangalawang punto. Siyempre, pagsisisi at pagbabalik loob. Ang pagsisisi at pagbabalik loob ay mahalaga sa ating spiritual na paglalakbay dahil nagdadala ito ng tunay na pagbabago at pinipag-ugnay sa Diyos. True repentance means accepting all your fault, accepting all that you are a sinner. Ang tunay na pagbabago ay mararanasan natin kung tatanggapin natin sa ating sarili, magpapakababa tayo, aaminin natin lahat ng ating mga kasalanan at hindi na tayo babalik pa sa mga bagay na iyon. Yun ang ating unang punto. Banal na pagpapagaling. Sa pamamagitan ng banal na pagpapagaling, tayo ay bibigyan ng bagong simula. Magiging malaya mula sa mga kasalanan at matatamo ang tunay na kapayapaan at kalusugan ng puso. Marahil sa mga panahon ito, hindi pa ninyo masyadong maintindihan lahat ng sinasabi ko. Pero darating ang pagkakataon, somehow in your life, you come back on this type of situation, na somehow on your grade 9 experience, meron tayong ganitong pagkakataon na para pag-usapan ng mga bagay na ito. At yun ang higit na mahalaga. Pag nilaya natin, ang regalo ng katwiran, ang tunay na makatwiran ay hindi nagmumula sa ating sariling gawa, kundi ito ay isang regalo mula sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Dahil kung pinaulit-ulit, okay, yung salvation natin ay mangyayari lamang through our faith. Okay? Not by our own works, kahit yan ay gano'n pa kabuti ang ginagawa natin. We're not saved by that. Kasi yung grace na binigay sa atin ng Panginoon, ito yung isang regalo. Ito yung isang biyaya na pinagkaloob sa atin, so hindi natin pwedeng pagmalaki dahil tumanggap lang tayo ng biyaya ng kaligtasan. Kung tayo ay maniniwala at mananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Ayon sa Roma 3:22, ang katwiran ay binibigay sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Sabi ko nga, marahil ang mga panahong ito ay hindi pa para sa bawat isa. Dahil yung pananampalatayang mas malalim ang kahulugan, sa iba, hindi pa nila mararamdaman. What I'm trying to impose on this kind of devotion is, ilatag natin, kaya ibigay natin yung tiwala sa Panginoon. Bigyan natin ng pagkakataon ng mga sarili natin. At sa kabila ng ating mga pinagdaraan ng pagsubok, huwag natin ilayo ang ating mga sarili. Bagkos ilapit natin sa Panginoon. Maramdaman natin yung presensya o biyaya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At yung magagandang bagay na mangyayari after nyo tanggapin ang ating Panginoon, iyon ay bunga na lamang ng inyong pagtanggap. Kung anumang bagay yung mangyayaring transformation sa buhay nyo nang tinanggap nyo ang Panginoon, it is all because God changed you, transform you to a better self or a better you. Yun po ang pinaka-importante doon. Pagsusuri sa sarili. Minsan sinusubukan natin maging mabuti sa sarili nating kakayahan or self-righteousness. Very timely yung nangyayari ngayong issue sa social media about Alvin Aragon, the wife of Easy. Diba? He's very vocal about saying Easy is pinag-resign ng Panginoon. I am nothing against about that. Okay? Pero ang dapat nating tingnan, suriin natin kung nagiging self-righteous na ba tayo. Okay? Ngunit ang tunay na panunumbalik ay nagsisimula sa pagpapakumbaga at pag-amin na kailangan natin ang biyaya ng Diyos. No one can say that, ay ito, kailangan natin. Ikaw dapat ganito, hindi dapat gawin mo ganito. Kasi isa ka ng Kristiyano, dapat hindi ka na gumagawa ng ganyang bagay. Okay? Dapat walang condemnation. Dahil wala namang perfecto sa mundo. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay banal, na tayo ay kumpleto, na tayo ay malinis. Tandaan natin, pare-parehas tayong marumi. Pare-parehas tayong makasalanan. Diba? Walang tao sa mundong ito ang masasabi natin walang kasalanan. Masasabi natin walang kasalanan. Only God is the pure and holy God. Siya lang yun. Ang hamon sa atin, tinatawagan tayo ni Isaias na hanapin ang katuwiran at hustisya sa gitna ng mundong puno ng katiwalian at kawalan ng katotohanan. Okay, yun nga sinasabi sa atin. Hanapin natin yung mga katuwiran pamumuhay.
Yung hustisya sa gitna ng mundo, punong-puno. Ito, punong-puno ng katiwalian, kasinungalingan, pagbabangayan, pag-aawayan, sa iba't ibang panig ng ating lipunan. Walang kapayapaan. Ang mga hakbang ng panunumbalik o yung restoration, ito ang importante. Pagbabalik loob, repentance. Tulad ng mensahe, ang panunumbalik ay nagsisimula sa pagsisisi at pagkilala na tayo ay nanggaling sa alikabok at babalik din tayo dito. Nagpadala ako sa inyo ng isang, I don't know what is Israel or something like that, kung paano ang Diyos binuhay ang isang tao sa pamamagitan ng putik. Then nilagay ng Diyos ang puso sa tao ngayon para magkaroon ng buhay. Tandaan natin, pag tayo ay namatay, okay, ang katawang lupa natin ay babalik sa alikabok at ang ating espiritu ay babalik sa Panginoong siyang nagbigay nito. Lahat tayo, walang exception. Okay? Mawawala ang katawang lupang ito, ngunit ang ating espiritu ay tutungo sa Panginoon na kung saan sa kanya rin galing. Pagpapanibago ng pag-iisip, ayon sa Roma 12:2, kailangan nating hayaan ang Diyos na baguhin ang ating pag-iisip upang maunawaan natin ang kanyang ganap na kalooban. Ito yung pagpapahintulot sa Panginoon na pasukin ang ating buhay. Wala naman taong makapagpapabago sa sarili niya. Hindi mo naman sasabihin, ay, mabait na ako ngayon, hindi ko na ginagawa mga bagay na ito. Hindi natin pwedeng i-boost yun, hindi natin pwedeng ipagmalaki yun. Bakit? Dahil hindi natin magagawa sa sarili natin yan kung wala ang tulong ng Panginoon sa buhay natin. Isa lamang ang may kakayahang baguhin tayo. Kung ano man iniisip natin sa mga oras na ito nakikinig kayo, it's not by your own mind that it's thinking. It is God's give you a wisdom. Kung kayo ba'y makikinig sa sinasabi ko, kung ba'y babaliwalain nyo, it's up to you. God give you a choice. It's a free will. Binigyan tayo ng Panginoon piliin kung anong tama at hindi. It's up to you na lang yun. Okay? Number 3, pananatili kay Kristo. Ang pagiging matatag sa katuwiran ay parang isang punong nakatanim sa tabi ng daluyan ng tubig. Kailangan nating manatiling nakaugat sa kanyang sarili, sa kanyang salita. Galing ano? Bakit daw? Kung titignan natin na isang puno na nakatanim, tapos doon siya nakatanim sa tubig, daluyan. Okay? Makikita natin ang puno hindi siya malalanta. Bakit? Kasi may tubig na laging nakakadinig sa kanya. At ganun daw po ang panganyaya sa ating Panginoon. Manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Okay? We are inviting us to be a Christ-like. Okay? Mamuhay tayo ng katulad ng pamumuhay ng Diyos na may kabanalan at mayroong kapayapaan. Pang-apat, paghanap muna sa Kanya. Ang pag-una sa Kanyang kaharian at katuwiran ayon sa Mateo 6:33 ay susi upang maranasan ang Kanyang pangako at gabay sa buhay. Ito yung tinatawag na seeking first the kingdom of God and His righteousness. Okay? Sikapin muna natin hanapin ang kaharian ng Diyos para maranasan natin yung gabay at pangako niya sa ating buhay. Napakagandang pangnilayan ito. Kasi ginagawa ko na siya in Tagalog para hagit nating maunawaan, maramdaman. Okay? But ano ang key points natin dito? Anong dapat nating tandaan? That this is ang mga hakbang para sa ating restoration. Bakit restoration? Kasi nawala na ito sa atin. Tayo ay naakupa na ng mga bagay na hindi maganda din sa paligid natin. Tayong baga ang paanyaya sa ating Panginoon, i-restore natin yung faith natin. I-restore natin yung ating pananampalataya na nawawala na sa atin. Dahil okupado na tayo ng mga material things sa paligid natin, ng mga taong nasa paligid natin. We are polluted ng maraming bagay. Ito ko, I'm be thankful dahil nandyan kayo. Nabibigyan tayo ng oportunidad na tulad nito kahit nasa mixing panahon na ipapahayag natin o nakikilala natin, nire-reveal ng Lord sa atin kung ano ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa. Lagi nating tandaan
na ang Diyos lamang ang tanging makapagpapabago ng lahat. Hindi ang mga sarili natin. Ito ay ginagamit lamang ng Panginoon. Ang lahat ng ito ay mula sa Kanya. Parang mga magulang natin, diba? Ginamit lamang silang kasangkapan ng Panginoon para tayo ay maisilang. But ang tunay nating magulang, ang tunay nating amay, ang Diyos lamang. Yun yung sabi sa akin yung tati ko talaga noon before na nabubuhay pa. Anak kita sa laman, pero sa spirit, ang Diyos ang may anak sa iyo. Ang sarap tawagin ng anak ng Diyos, no? Pero ano sinasabi sa Biblia, yung mga tao lamang kumikilala at nananampalataya sa Diyos ang may tuturing na anak ng Diyos. Napakaganda. At sana ang bawat isa ay tunay na anak ng Diyos. Then bago ka palang isilang, alam na ng Diyos kung para ka sa Kanya o hindi. May binibigay sa ating oportunidad. Restoration. Pagpapanumbalik. Okay? Alam ko ang mundong ito ay maraming ibinabato sa atin. Totoo yun. As a Christian, bilang mananampalataya, susukatin at susukatin ang ating faith kung hanggang saan tayo. Pipit-pitin at pipit-pitin kung ano mga bagay na pwedeng makasira para ipagpatuloy ang ating pananampalataya. Darating at darating yun. I-persecute tayo ng mga tao, lalo na yung mga taong malapit sa atin, pamilya, kaibigan natin, mga tao na kapalibot sa atin. Be still. Dahil anuman ang mga bagay na sasabihin nila, Diyos pa rin ang dapat natin paniwalaan sa mga bagay na ito. Okay po tayo dito. Sige po, tayo po muna manalangin muli para sa pagtatapos po ng ating devotion series na ito. Hilingin natin sa Panginoon ang kanyang paggabay at ang kanyang pag-restore sa ating pananampalataya. Lord, we thank you for this opportunity. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay. Una po, Panginoon, sa buhay muli ng mga batang ito. Alam ko, Panginoon, masyado pa pong malalim ang pagpapahulugan mo ng aming devotion para sa bawat isa. Pero nararamdaman ko, Panginoon, sa kanilang puso, sa kanilang buhay, Panginoon, handa ka niyang tanggapin. Bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, na gawin ng mga bagay na alam naming tama. Maging mabuti sa lahat ng pagkakataong, Panginoon. Mamuhay na kasama ka. Lumakad ng matuwid, ng may kapayapaan, nagkapanatagan ng puso, Panginoon. Gabayan mo mga batang ito, Panginoon. Sa mga oras na ito, Biyernes, huling araw na naman ang linggong ito. May mga pagkakataong, Panginoon, na gagawin nila mga gusto nang gawin. Sana po, Panginoon, pumagitna ka sa kanila. Sana po, Panginoon, somehow in their lives, maisip ka nila. Sana po, Panginoon, katagpuin niyo po sila sa moment na sila po ay nangihina. Pinanghihinaan ng kanilang pananampalataya, O Lord God. Samahan niyo po sila at akayin. Ang mga bata, mga usmos na isipan ng mga ito, Panginoon. Bigyan niyo po ng kapanatagan ang kanilang mga magulang na nagsisikap para itaguyod ang kanilang pag-aaral. Gabayan niyo sila, Panginoon, at bigyan ng magandang kalusugan, kaligtasan sa lahat ng kanilang ginagawa. At i-acknowledge naman nila, Panginoon, na Ikaw ang Diyos, ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Dalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, huwag mo po kami ng iyong blessing at ang iyong pagbabay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Thank you. Sige, pwede na po po.